But Jesus is the Lord of life and death. Siya ang Panginoon ng buhay at kamatayan. He is the Lord of all. Kaya, we don't just admire Jesus. Kailangan po natin is to submit to Him. Ito po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Marami sa atin, we come to church. Naparito kayo to hear the Word of God. But the thing is, ang mahalaga rito, yung bang napapakinggan ninyo kada Sunday, are you applying it in your life? Kaya ibig sabihin yung ina-admire lang nyo, hinahangaan nyo ang Panginoong Yesus. Siya ay makapangyarihan, nabuhay siya muli. Ang tanong, did you submit? Or are you submitting to the Lord Jesus? That is the question po sa bawat isa sa atin. At sasabihin ko sa inyo, wala pong kwenta ang lahat ng ating ginagawa kung walang submission sa ating Panginoong Yesus. So, the third is, resurrection defeated sin, death, and the grave. Yung pagkabuhay muli, tinalo niya na ang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pero, when you accepted Jesus in your life, nung naging intimate kayo sa ating Panginoong Yesus, yung kasalanan, hindi ka na alipin ng kasalanan. You are no more a slave to sin. Dati-dati, madali tayong magkasala. Kasi alipin nga tayo ng kasalanan. I-check niyo yung buhay niyo noon. Kung kayo ay tunay na nagbago ngayon, you will be hating sin. Ayaw niyo na magkasala. Kung magkasala man kayo, you know what to do already. Pero kung wala pang pagbabago, kung hindi ka talaga nag-submit sa ating Panginoong Yesus, I tell you, you will stay the same. Ang kasalanan, nariyan pa rin. So, ang resurrection, it defeated sin. Tinalo niya ang kasalanan, hindi ka na alipin sa kasalanan. Because the Holy Spirit is in you. And when you sin, the Holy Spirit convicts you. There is somebody inside you. Nasa sa atin yan. To convict us from our sin. Kaya nga, nagkakaroon ng guilty conscience. Nakukonsensya ka sa ginawa mo. At nais mo kaagad to be reconciled with the Lord. So, resurrection defeated sin. Defeated death. Tinalo niya ang kamatayan. Kaya, kung ikaw ay na kay Kristo, alam mo na tinalo niya ang kamatayan, hindi ka natakot mamatay. Hello? That is the effect of resurrection. Dahil, kung namatay ka man ngayon, lagi yung sinasabi ito, yun ang unang hininga ko kaagad. Kung ako'y namatay ngayon, that is my first breath in heaven. So, death has no more power in this life. Ito, pagkakamatayan kasi ang pinag-uusapan, maraming takot. They want to live on the face of this earth. But if you are in Christ, mas gusto mo na umalis na sa mundong ito. That is the effect of resurrection. Alam mo na si Jesus nabuhay muli at kung nasa Kanya ka, mabubuhay, ikaw ay pagka namatay ka, mabubuhay ka rin muli. God will do that. Gagawin ng Diyos yan sa lahat ng mga nasa Kanya. Kaya huwag nating katakutan ang kamatayan.